Hello! Sumulat sa mga komento kung saan ka nanggaling. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Masiyahan sa pakikinig. Tumawag ng taxi ang asawa ni Eva, halos itinulak siya papasok sa loob backseat at inutusan ang driver, dalhin mo siya sa malayo, abandonadong kagubatan and leave her there. Sigurado siyang maiiwan itong mag-isa. Pero nakilala ng driver kanya. 10 taon na ang nakalilipas, habang nagtatrabaho bilang isang nurse, iniligtas niya ang buhay ng kanyang anak. Kapag siya umalis ang asawa, nilock ng driver ang mga pinto, lumingon sa kanya at tahimik na sinabi. Pero bago nangyari ang lahat ng ito ay isang ordinaryong gabi, tulad ng daan-daan ng iba pang mga gabi sa nakalipas na 15 taon. Eva tumayo sa kusina at hinalo ang sauce sa ikasirola. Ang bango ng bawang at basil na puno ang maliit na maaliwalas na mundo nila apartment. Nagluto siya ng paborito niya pasta. Babalik si Naum anumang minuto. 1 oras na siyang tumawag, medyo mahuhuli daw siya sa trabaho. Parang pagod siya, pilit. Madalas siyang ganyan nitong mga nakaraang buwan. Ang kanyang gusali materyales supply kumpanya ay hindi pagpunta sa pamamagitan ng pinakamahusay na oras, at Eva ay sinubukang palibutan siya ng may pag-ingat upang lumikha ng isang isla ng kalmado sa bahay, kung saan siya makapagpahinga at makalimot sa kanyang mga problema. Siya tumingin sa orasan sa dingding. Halos 8. Kumuha siya ng 2 plato sa aparador. Mga magaganda, may paet ginintuang gilid na ginagamit nila sa mga espesyal na okasyon. Ang araw na ito ay hindi isang espesyal pagkakataon, ngunit gusto niyang pasayahin ang kanyang asawa. Gusto niyang pumasok siya, tingnan ang nakatakdang mesa, amoy ang pamilyar na amoy ng hapunan at ngiti. Ito ang bihira, pagod na ngiti niya ang naging pinakamalaking gantimpala niya kamakailan. Naalala niya kung paano niya tinalikuran ang kanyang karera bilang isang senior nurse. Hindi para sa kanya. Hindi. Alang-alang sa kanyang ina na ang sakit ay nagsimula para umunlad. Ngunit si Naum noon sinuportahan siya, sinabi na kakayanin niya, iyon ang kanyang mga kita ay magiging sapat para sa kanila. At sa una, lahat ng bagay ay ganoon. Proud siya na kaya niya ilaan ang kanyang pamilya, at buong-buo namang inilaan ni Eva ang kanyang sarili sa bahay at pag-aalaga sa kanyang ina na nakatira sa susunod na gusali. Siya nilikha ang buhay na ito, itong ginhawang ladrilyo, minuto-minuto, sa bawat hapunan na niluto. Naniniwala siyang nagtatayo siya ng kuta. Ang nag-click ang lock sa hallway. Dumating siya. Eva pinatay ang kalan at lumabas upang salubungin siya, pinupunasan ang kanyang mga kamay habang naglalakbay. Naum, ikaw sa tamang panahon. Handa na ang lahat. Tumayo siya sa pasilyo nang hindi hinuhubad ang kanyang Amerikana. Ang liwanag mula sa bumagsak ang kusina sa kanyang mukha at tila alien kay Eva, mabato. Siya hindi tumingin sa kanya. Panay ang tingin niya sa dingding. Hawak-hawak niya ang isang phone sa kanyang kamay, hindi nakailaw ang screen. Pagod ka na ba? Pumasok ka, aking mga kamay. Ihahanda ko na ang mesa. Gumawa siya ng isang hakbang patungo sa kanya, tulungan siyang hubarin ang kanyang Amerikana, gaya ng lagi niyang ginagawa. Pero humiwalay siya, hindi halos, ngunit kahit papaano ay hiwalay, na parang siya ay isang piraso ng muebles na hindi sinasadyang natumba siya. Hindi na kailangan, sabi niya. Mapurol ang boses, walang emosyon. Sumakit ang puso ni Eva premonisyon. May mali. Hindi tama sa lahat. Hindi lang pagod. Ito ay isang bagay na iba, malamig at kakilakilabot. May nangyari sa trabaho. Problema na naman. Sinubukan niyang tumingin sa kanyang mga mata, upang mahuli ang kanyang tingin, ngunit siya nagmatigas na tumingin sa malayo. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga sa kanyang isipan. At tuluyang ibinaling ang ulo sa kanya. Bakas ang kawalan sa kanyang mga mata. Walang galit, walang panghihinayang, wala. Basta kawalan ng laman. Hindi ko na kaya, Eva.
Dalawang simple mga salita, ngunit tinamaan siya ng mga ito sa bituka na nagpakawala ng hangin. Ang mundo natumba saglit. Ang amoy ng bawang at basil bigla naging nakakasuka. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo kaya na ayaw pa rin niyang intindihin? Kumakapit sa mga labi ng pamilyar na mundo, kung saan umuwi ang mga asawang lalaki para sa hapunan at hinihintay sila ng kanilang mga asawa. Hindi na ako makakasama pa. Mataray na sabi niya at walang kulay na maaaring sinabi niya, ipasa ang asin. Ang pagiging ordinaryo na ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Hinawakan ni Eva ang gilid ng kusina pinto para hindi mahulog. Nagsimulang tumunog ang tenga niya. Ito ay isang biro. Hindi nakakatawang biro. Sa isip ko, naging mahirap ang araw mo. Halika na. Hindi ito biro. Aalis na ako. Saan? Nasaan ka pupunta? 9 oras na. Ang boses niya nag-alinlangan, nagiging isang nakakaawang tili. Siya hindi sumagot. Sa halip, gumawa siya ng isang hakbang patungo kanya. Natigilan siya, ngunit hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso. Ang pagkakahawak niya ay bakal, hindi pamilyar. Kamay iyon ng estranghero. Ano ka ba ginagawa? Hayaan mo na. Masakit. Hindi niya ginawa makinig ka. Pasimple niya itong kinaladkad kasama niya mula sa kusina sa pamamagitan ng pasilyo sa harap ng pintuan. Siya ay nakasuot ng sweatpants at lumang shirt. Sa kanyang mga paa ay malambot na tsinelas. Siya lumaban, sinubukang kumawala, ngunit mas malakas siya. Ang kanyang mga binti nagkagulo, muntik na siyang mahulog. Sa isip huminto. Ano ay nangyayari? Baliw ka ba siya? Jerk buksan ang pintuan sa harapan. Tumama sa mukha niya ang malamig na hangin mula sa hagdanan at ang kanyang mga hubad na braso. Hinilan niya siya palabas sa landing at pinindot ang elevator call button. Tumingin siya sa kanya, sa profile nito, at hindi siya nakilala. 15 taon. Sa loob ng 15 taon ay nakasama niya ang lalaking ito at hindi siya nakilala. Lumiwanag ang buton ng elevator. Bumukas ang mga pinto. Walang laman sa loob. Itinulak siya sa loob at sinundan siya papasok. Nakasiksik siya sa isang sulok, nanginginig sa lamig at katatakutan. Please, tell me what's going on, bulong niya. Siya ay tahimik. Dahan-dahang gumapang pababa ang elevator. Para kay Eva, ito ay isang kawalang hanggan. Tumingin siya ang pagbabago ng mga numero ng mga sahig, at sa kanyang isipan ay mayroon lamang isang naiisip, ito ay isang panaginip. Isang kakilakilabot, nakakatawang panaginip. Ngayon ay magigising na siya. Ang mga pintuan binuksan sa unang palapag. Hinawakan niya ulit ang kamay niya at kinaladkad palabas ng kalsada. Ang lamig ng gabi ay sinunog ang kanyang balat. Sa mismong pasukan may sasakyan. Isang dilaw na taxi, nakapatay ang mga headlight, ngunit sa loob, sa dilim, kitang-kita ang silhouette ng driver. Naghihintay ang sasakyan. Naghihintay sa kanila. Ang realisasyon ay tumama kay Eva ng isang bagong alon ng kakilakilabot. Hindi ito kusang loob desisyon. Pinlano niya ang lahat. Tumawag na siya ng taxi ng maaga. Napatango sinaumbuksan ang pinto sa likod. Pumasok ka. Wala akong pupuntahan. Hinawakan niya ang kamay niya, ang manggas ng kanyang mamahaling Amerikana. Naom, matauhan ka, ano ginagawa mo ba? Hindi niya siya inaway. Tinanggal niya ang kanyang mga daliri, hinawakan siya sa mga balikat at halos, tulad ng isang sako ng patatas, itinulak siya sa likurang upuan. Siya nauntog ang ulo niya sa tapat ng pinto. Saglit na nagdilim ang kanyang paningin. Dati she could come to her senses, sinarado niya ang pinto, naglakad-lakad sa kotse, at nakasandal sa bintana ng driver. Nakita ni Eva ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya narinig ang mga salita ang baso.
Mabilis ang sinabi niya sa driver, pagkatapos ay itinulak ang pera sa kanyang kamay. Saka siya umayos. Para sa isang sandali, ang kanilang nagsalubong ang mga mata sa salamin. Walang anuman, ganap na wala sa kanya mata. Tumalikod na lang siya at naglakad palayo. Wala pagbabalik tanaw, na may kumpiyansa, parang negosyong lakad ng isang lalaki na kakalutas lang ng isang mahalagang problema. Nagsimula nang umandar ang taxi. Eva sumugod sa bintana, hinampas ang salamin gamit ang kanyang mga kamao. Naom, bumalik ka, pakiusap, Naom. Ngunit nawala na siya sa sulok ng bahay. Bumilis na ang sasakyan. Lumingon si Eva sa driver. Isang lalaki na humigit kumulang 50 taong may pagod at hindi na kahit na mukha. Tahimik siya tumingin sa daan. Pakiusap, ihinto mo ang sasakyan, umiiyak niyang sabi. Naririnig mo ba? Tumigil ka, asawa ko, wala siya sa sarili niya. Iwi mo na ako. Natahimik ang driver. Siya nagmamaneho ng mahinahon, may kumpiyansa, na parang walang nangyari, na parang walang kalahating hubad, takot na babae sa kanyang backseat. Saan mo ako dadalhin? Ang kanyang boses ay nabasag sa isang croak. Ginawa ba niya may sasabihin sa'yo? Babayaran kita. Babayaran kita ng 2 beses magkano. Ibalik mo na lang ako, please. Kinapa niya ang mga bulsa ng kanyang sweatpants. Walang laman. Siyempre walang laman. Walang pera, hindi telepono, wala. Siya ay nasa kanyang kumpletong kapangyarihan. Nagmaneho sila palabas ng kanilang kalye sa nayon, lampas sa tindahan kung saan siya bumili groceries, lampas sa parke kung saan sila naglakad. Ang pamilyar na mundo ay lumutang sa bintana, ngunit ito ay hindi na ang kanyang mundo. Nasa isang glass box siya, dinadala sa hindi alam. May puso ka, pakiusap niya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi mo magagawa ito. Sinabi niya na kunin mo ako. Saan? Sa wakas ay binasag ng driver ang katahimikan. Nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, siya sabi sa hollow voice. Sinabi niya na dalhin ka sa kagubatan sa labas ng lungsod at umalis doon ang kagubatan, ang abandonadong kagubatan sa labas ng lungsod, isang lugar kung saan takot puntahan ng mga tao kahit maghapon. Madilim, bingi, nakakatakot. Para iwan siya doon sa gabi nakatsinelas lang. Ito ay hindi paghihiwalay pa lang, death sentence na. Isang nagyelong sindak ang sumalubong sa kanya. Umiling-iling siya kaya naggangalit ang kanyang mga ngipin. Tumigil siya sa pagsigaw. Ano ang punto? Ito lalaki ang kanyang kasabwat. Kinuha niya ang pera para isagawa ang utos. Siya nakatingin sa labas ng bintana habang ang mga ilaw ng lungsod naging mas bihira dahil ang kalsada ay naging dark highway na may mga itim na puno sa magkabilang gilid. Ito ang wakas. Siya isipin na huminto ang sasakyan sa gitna nitong kadiliman, hinihila niya siya sa labas, siya ay naiwang mag-isa kasama ang lamig, ang dilim, at ang alulong hangin. Ang kanyang mga iniisip ay nasa gusot. Nanay, sinong mag-aalaga nanay ngayon? Hindi man lang siya matawagan. Biglang bumagal ang sasakyan at umikot papunta sa gilid ng kalsada, crunching graba. Ngunit ito hindi pa kagubatan. Isang madilim na kahabaan lang ng kalsada malayo sa huling streetlights. Yumakap si Eva, inaasahan ang pinakamasama. Ngayon ay bubuksan niya ang pinto, ngunit sa halip ay may isang click, matalim, nakakabingi sa katahimikan. Ito ay ang central locking nagtatrabaho. Nakalock ang mga pinto. Bumaon ang kanyang puso sa kanyang takong. Nilock niya ito. Ano gagawin ba niya? Pinatay ng driver ang makina, pinatay ang mga headlight. Halos ganap na kadiliman. Tanging ang mahinang liwanag ng buwan ang sumisikat sa windshield. Umupo siya nang hindi gumagalaw ng ilang segundo, at pagkatapos ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Pumikit si Eva, umaasang may tatamaan siya. Pero walang nangyari. Maingat niyang binuksan ang kanyang mga mata.
Tiningnan niya ito ng mabuti, pinag-aaralan siya, at wala nang opisyal na pagod sa kanyang mga tingin. May iba pang lumitaw dito, pagkilala, pakikiramay. Kilala kita, tahimik niyang sabi. Iba talaga ang boses niya, malambot, tao. Ikaw si Eva Efimova, tama ba? Hindi siya makapagsalita, tumango lang siya, nanginginig na bumuga ng hangin. Siyempre hindi mo ako naalala. Ang pangalan ko ay Mikhail. Misha. 10 taon na ang nakalilipas, ang aking anak na si Katya ay dinala sa regional na ospital. Talamak na appendicitis, peritonitis. Napakasama ng lahat. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga doktor. At ikaw ang naging ulo nurse sa departamento. Nagsalita siya, at tumingin si Eva sa kanya, at ang hamog ng takot sa kanya, unti-unti nang naglaho ang ulo. Siya ay malabo na alala ang pangyayaring iyon. Ang batang babae, napakaputla, halos transparent, ang kanyang mga magulang ay nabalisa sa kalungkutan. Pagkatapos ay umupo siya kasama ang babaeng ito, halos buong gabi pagkatapos ng operasyon, sinusubaybayan ang mga G, pinalitan ang mga bendahe, kinausap siya, bagamat wala siyang malay. Siya lang hindi makaalis. Niligtas mo siya, simpleng sabi ng driver. Walang kalunos-lunos na nangyari ang kanyang boses, tanging tahimik, malalim na pasasalamat, hindi ka umalis sa tabi niya. Nakita ko na. Ako nakatayo sa may pintuan at nakita ang lahat. Asawa ko namatay. 2 taon pagkatapos nito, at si Katya ang natitira na lang sa akin. Salamat sa'yo. Natahimik si Eva, natulala. Biglang gumuho ang mundo na tagpuan ang isang maliit na punto ng suporta. Kaya naman hindi kita dadalhin kahit saan at hindi kita iiwan sa kabubatan, matigas na sabi ni Misha. Maging mahinahon. Pakinggan mo lang ako. Sandali siyang natahimik, hinayaan siyang mamulat, at saka sinabi ang mga salitang nagpabaliktad na naman. Hindi ka lang niya iiwan. Tinaasan siya ng mata ni Eva. Papunta na siya sa iyong dacha ngayon para makilala ang isang tao doon. Ang dacha, kanilang family dacha kay nanay. Ano ang gagawin niya gawin doon? Sa gabi. Paano mo malalaman? Bulong niya. Kaibigan ko nagtatrabaho doon bilang isang bantay, sagot ni Misha. Ang kanyang naging malupit na naman ang boses. Nakatira siya sa isang maliit na bahay sa tabi. Nakita niya ang isa pang sasakyan na paparating iyong ari-arian. Isang madilim na dayuhang kotse. Mga 10 minutes din yun bago ako tinawag ng asawa mo at nag-order. Kaibigan ko tinawag ako kaagad at tinanong kung kilala ko kung sino ang mga bisita. At pagkatapos ay tumawag si Naum at ang utos na ito para mawala ka. Ako agad na unawaan na may malansa. Wika ni Misha nakasabit sa makapal na katahimikan ng sasakyan. Ang dacha, ang isa pang kotse. Ang pagpupulong. Mga fragment ng isang walang kabuluhang palaisipan ay nagsimulang bumuo sa isang pangit na larawan. Umalis ang lamig na kanina pa bumabalot kay Eva, napalitan ng kakaibang lagnat na init. Tumigil ang mga pag-isip sa gulat. Sila nakatutok sa isang punto. Kunin ako doon. Matigas ang boses niya, walang luha o nanginginig. Nagulat ito sa kanya. Napatingin sa kanya si Misha na may pagdududa. Sigurado ka ba? Siguro mas mabuting lumapit sa akin. Ang init sa bahay ko. Ikaw ay hindi, siya snap. Kailangan kong makita ito. Sa ngayon, pakiusap. May matibay na determinasyon sa boses nito na hindi niya mas matagal na pinagtatalunan. Tumango lang siya, pinaandar muli ang makina at pinaikot ang sasakyan. Nagmaneho sila patungo sa Zagorodnoye Highway. Hindi na tumingin sa bintana si Eva sa mga labi ng lungsod na lumulutang. Diretso ang tingin niya sa dilim daan at sinubukang huminga. Mahirap ang bawat paghinga, parang ang baga niya ay napuno ng basag na salamin. Ang dacha, kanilang pugad ng pamilya, ang lugar kung saan siya gumugol kanyang buong pagkabata, kung saan amoy mansanas at luma kahoy,
kung saan ang kanyang ina, na malusog at malakas pa, ay nagtanim ng kanyang paborito mga rosas. Ang mga huling taon ng kanyang buhay, ang dacha ay naging isang lugar ng tahimik para sa kanya, isang kanlungan kung saan niya dadalhin ang kanyang ina sa bihira mga araw na maayos na ang pakiramdam niya. Hindi nagustuhan ni Naum ang dacha, tinawag itong lumaw wreck, sinabi na ito ay walang iba kundi isang gastos. Ilang beses na siyang hindi nakapunta doon taon. Ano kaya ang ginagawa niya doon? Sa gabi kanino? Ang kanyang mga iniisip ay umiikot sa isang taong ito. Isang may bahay, syempre. Ang pinakasimpleng at pinakalohikal na paliwanag. Nakahanap na siya ng ibang babae at nagpasya siyang tanggalin si Eva sa ganoong paraan, napakapangit na fashion, upang magkaroon ng puwang para sa kanyang sarili. Siya ay palaging malupit pagdating sa kanyang kaginhawaan. Tumanggi lang siyang makita ito. Siya nabigyang katwiran ang kanyang biglaang pagkapagod, mga problema sa negosyo, kahit ano. Tanga. Ang tanga niya. Lumiko ang sasakyan off ang illuminated highway papunta sa isang makitid, masakit na pamilyar na kalsada ng bansa. Gumalaw ang graba sa ilalim ng mga gulong. Ang mga cottage ng tag-init ay nakaunat, madilim na mga bahay, natutulog sa likod ng mga bakod. Malapit na ang summer cottage nila sa pinakadulo, malapit sa kagubatan. Ang pinakatahimik at pinakaliblib na lugar. Isang mainam na lugar para sa ilihim na pagpupulong. Mabagal na nagmaneho si Misha, kasama patay ang mga headlight, nag-navigate sa mahinang liwanag ng buwan. Hindi na ako lalayo pa, siya bulong, pinahinto ang sasakyan sa paligid ng liko mga 100 metro mula sa kanila lugar. Hindi tayo makikita mula rito. Bahay mo yung nakabukas yung ilaw sa bintana. Eva tumango. Nakabukas ang ilaw sa kusina. May nagbukas ng ilaw sa kusina ng kanyang ina. Isang galit, walang lakas na galit ang pumuno sa kanya. Ito ay kalapastanganan. I'll go, sabi niya, inabot ang hawakan ng pinto. Teka, napahawak si Misha sa siko niya. Ang init ng kamay niya at malakas. Huwag kang pumunta doon. Huwag. Makinig, dadalhin kita sa pulis o sa mga kaibigan. Hindi mo kailangang makita ito. Kailangan ko, matigas niyang sabi. Binitawan niya ang kamay niya. Titignan ko lang sa bintana, yun lang. Alam niyang nagsisinungaling siya, ngunit kailangan niya itong palayain. Tinitigan siya nito ng ilang segundo, saka huminga ng malalim at bumitaw. Maging ingat. Malamig ang lupa, at ikaw tumigil siya saglit, tumingin sa bahay niya at tsinelas. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Eva. Siya tahimik na lumabas ng sasakyan. Ang gabi muling kumapit sa kanya ang lamig, ngunit ngayon ay halos hindi na niya ito naramdaman. Adrenaline nagpainit ng kanyang dugo. Lumipat siya patungo sa liwanag sa bintana, parang gamu-gamo. Sinusubukan niyang humakbang ng tahimik hanggat maaari, naabot niya ang kanilang bakod. Naka-unlock ang gate. Ang kanyang puso ay tumibok sa kung saan sa kanyang lalamunan. Siya nadulas sa loob. Sinalubong siya ng hardin pamilyar na mga anino. Naroon ang lumang puno ng mansanas kung saan siya at nagtayo ng kubo ang kanyang kapatid. Naroon ang kurant mga palumpong sa tabi ng daanan. Naglakad siya sa mamasa-masa at malamig na damo. Pumasok ang mga paa niya, nabasa agad ang manipis na tsinelas. Lumiko siya sa kanto ng bahay at idiniin ang sarili sa dingding, natagpuan ang sarili direkta sa ilalim ng bintana ng kusina. Mga boses. Siya nakarinig ng mga mahimbing na boses. Isang lalaki, confident, mental. At isa pa, din ng lalaki, hindi pamilyar, mas matalas, at ng babae, nagriring, medyo paiba-iba, masakit pamilyar. Pinilit ni Eva ang sarili, ituwid mo. Dahan-dahan, sentimetro bawat sentimetro, itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa labas ng bintana. At tuluyang gumuho ang mundo. Sa mesa sa kusina, sa paborito niyang lugar, umupo si Naum. Sa tabi niya, masyadong malapit, pinindot ng kanyang balikat,
pinaupo si Lilia, ang kanyang mas bata ate. Perpektong nakaistilong blonde na buhok, maliwanag na pampaganda, isang masikip cashmere sweater. Siya ay tumingin na kung siya ay dumating sa isang sosyal na kaganapan, at hindi sa isang gabing pagpupulong sa isang abandonadong datsa. Sa tapat nila nakaupo ang pangatlong lalaki na halos napakaraming taong gulang sa isang mahigpit na suite ng negosyo, na may isang matigas, hindi kasiyasyang mukha. Hindi siya nababagay sa kapaligirang ito. Hindi lang sila nakaupo, hindi sila nagyakapan, hindi sila naghalikan. May mas malala pa. Sa mesa, kung saan si nanay karaniwang pinagsama ang kwarta para sa mga mayroong mga papel, opisyal mga dokumentong may heraldic seal. Naum ay nagtatype ng kanyang daliri sa isang linya, may pagpapaliwanag kay Lilia. Tumango si Lilia, napakagatlabi na may seryosong negosyong tingin. At pinanood sila ng pangatlong lalaki ang tamad na hitsura ng isang mandaragit na mayroon na nahuli ang kanyang biktima at ngayon ay simple pinaglalaruan ito. Si Lilia ay hindi iba estranghero, ang kanyang kapatid na babae. Ang maliit na kapatid na babae na palagi niyang tinutulungan, na kanyang pinrotektahan, na kanyang ipinaglayaw, na binigyan niya ng pinakamahusay na mga piraso noong sila ay mga bata. Na binigyan niya ng pera nang siya ay nagreklamo tungkol sa mga problema. Eva na paatras sa bintana. Pinindot niya siya pabalik sa malamig na mga tabla ng dingding na nakatakip sa kanya bibig gamit ang kamay para hindi makasigaw. Walang iniisip sa kanyang isipan. Isang larawan lamang na sunog sa kanyang retina. Naum, Lilia, mga papel. Nakaupo sila doon sa mas mainit na liwanag paghahati ng isang bagay. Ibinahagi nila ang kanyang buhay, siya pamilya, ang kanyang ina. Ang pagtanggal sa kanya ay hindi lamang kapritsyo ng isang malupit na asawa. Ito ay bahagi ng isang plano, isang pinag-isipang mabuti, malamig na plano. Kanya-kanya si ate ay isang pangunahing tauhan sa planong ito. Ang nagyelong pagkabigla ay nagbigay daan sa isang nagbabagang alon ng galit, mas dalisay at mas malakas kaysa sa naranasan ni Eva sa kanyang buhay. Nawala ang takot, nawala ang mga pagdududa. Nagkaroon tanging isang tugtog na kawalan ng laman at isang solong pag-isip. Pupunta siya doon. Titignan niya sila sa mga mata. Hindi na siya gumagapang. Nilibot niya ang bahay at determinadong umakyat sa tatlong baitang ng beranda. Ang pinto ay luma, natatakpan sa literate. Alam niyang hindi ito nilock ni Naum kapag nasa loob siya. Masyadong tiwala sa sarili, masyadong sigurado na ang nalutas na ang problema sa mukha ng kanyang asawa. Eva lumanghap ng malamig na hangin at hinila ang hawakan patungo sa sarili. Bumukas ang pinto ng may nakakabinging langit-ngit, tumama sa dingding, isang bugso ng hangin sa gabi ang umihip sa init kusina, dahilan para lumipad ang mga papel sa mesa. Napalingon silang tatlo bigla. Baka sa mga mukha nila ang pagkagulat. Tunay animal horror na nagbabalik ang mga patay. Tumalon si Naum, natumba ang mesa. Yung mukha niya naging puti. Napasigaw si Lilia at idiniin ang sarili kanyang balikat. Nanlaki ang mata niya sa takot. Kahit na ang estranghero sa suit sandali na wala ang kanyang predatory composure. Napatingin sila sa kanya na nakatayo sa pintuan, sa loob pantalong pambahay, lumang shirt, basang tsinelas, gusot ang buhok at nag-aapoy ang mga mata sa galit. Isang multo na sila mismo ang lumikha. Eva humakbang pasulong sa bilog ng liwanag. Siya inilipat ang kanyang tingin mula sa maputlang mukha ng kanyang asawa patungo sa takot na mukha ng kanyang kapatid. Anong nangyayari dito? Paos ang boses niya pero nakakapagtaka. Nakakabingi ang katahimikan. Ibinuka at isinara ni Naum ang kanyang bibig na parang isdang itinapon sa pampang. Wala siyang mailabas na salita. Nahuli siya. Nahuli sa pinakagitna ng kanyang pagtataksil. At sa pagkakataong iyon, kumilos si Lily. Nakita ni Eva kung paano napalitan ng iba ang takot sa mga mata ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagkalkula. Malamig, malaahas na determinasyon.
Napagtanto niya na natalo siya sa round na ito at agad na binago ang kanyang mga taktika. Ito ay isang hakbang ng desperasyon, mapanlikha sa kanyang kawalang galang. Dahan-dahang lumayo si Lily kay Naum. Umayos siya, nagtaas baba at nilagay ang kamay sa tiyan niya. Ang kanyang tingin sa kanyang patag na tiyan sa ilalim ng manipis na katsemer ay nakadirekta kay Eva. Wala nang anumang takot sa loob nito. Isang hamon lamang at isang malisyosong tagumpay. Ako ay buntis, malinaw na marinig ng buong kusina, natulala ang tahimik, sabi niya. Mula Naum. Huminto siya, pinabayaan ang mga salita magbabad sa hangin, lasunin ito ng buo, at pagkatapos ay idinagdag, tinitignan si Eva na parang dumi sa ilalim ng kanyang mga paa. At sino sumabog ka dito at magtantrum? Ang dati niyang asawa. Wika ni Lily hampasin si Eva na parang sampal. Buntis mula sa Naum. Ito ay napakapangit kaya katakataka na para sa isang sandali maling akala. Ngunit hindi hinayaan ni Eva ang lason na ito paralisahin siya. Matindi ang sakit, hindi mabata, ngunit sa isang lugar sa kaibuturan ng kanyang kamalayan, sa lamig na iyon, bakanting espasyo na nabuo pagkatapos ng pagsakay sa kotse, napagtanto niya ito ay isang distraction. Isang smoke screen, cast upang itago ang pangunahing krimen. Ang kanyang tingin ay dumulas mula ang matagumpay na mukha ng kanyang kapatid na babae sa mga papel na kakalat sa mesa. Ayan na. Yun ay kung ano ang mahalaga. Sa sandaling iyon, ang lalaking nakasweet, na kanina patahimik pinapanood ang eksena hanggang ngayon, tumayo. Siya hindi nagpakita ng sorpresa o pakikiramay. Bahagyang iritasyon, parang siya ay nagkaroon upang saksihan ang isang hindi kasiya siya away sa kalye. Siya ay maingat, nang walang pagmamadali, inipon ang kanyang bahagi ng mga papel mula sa mesa papunta sa isang mamahaling leather briefcase. Sa isip niya, ang kanyang boses ay tahimik ngunit nag-uutos at ginawa nanginginig ang lahat. Lutasin ang iyong mga problema sa pamilya. Hinihintay ko tawag mo bukas. Sa umaga. Hindi niya ipinagtapat sulyap kay Eva. Pasimple siyang naglakad kanya. Naamoy niya ang mamahaling pabango at malamig at lumabas sa gabi. Ang pinto tahimik na nag-click sa likod niya. Ang kanyang pag-alis ay walang nagbago, ngunit ito ay naging mas tahimik at mas nakakatakot. Ngayon sila ay nag-iisa. Pamilya. Si Eva ay humakbang pasulong. Hindi pinapansin si Lilia, nagyelo sa isang matagumpay na pose, at ang nalilitong Naum. Lumapit siya sa mesa. Nag-iwan ng maruming marka ang basang tsinelas niya sa malinis na sahig. Nanginginig ang mga kamay niya, ngunit pinilit niya silang sumunod. Siya itinaas ang tuktok na sheet. Ito ay isang benta kasunduan, hindi niya naintindihan ang legal subtleties, ngunit nababasa niya ang header ng dokumento. Nagbebenta ng Kalashnikova Rosalia Pavlovna. Ang ari-arian, ang kapirasong lupa at ang country house na matatagpuan dito sa ang address. Iyon ang address ng kanilang dacha, ng kanilang inadacha, ang tanging mahalagang bagay na iniwan ng kanilang ina pagkatapos ng kamatayan ng kanilang ama. Alaala, mana. Lumingon si Eva ang pahina. Sa ibaba, sa kolum ng seller, mayroong ilagda, nababasa, masyadong tiwala, na may matibay na kakahuyan. At tumawa si Eva, isang tahimik, pinipigilan tawa na nagpatama sa mga mata ni Naum at Lilia umbok sa kanilang mga ulo. Anong nakakatawa? Lilia kinakabahang tanong. Napatingin si Eva sa kanila. Tumigil ang tawa. Saan mo nakuha ito? Siya nagtanong. At umalinggaw ang boses niya na giyelong galit. Hindi ito mapirmahan ni nanay. Bakit hindi niya magawa? Sa wakas ay natagpuan ni Naum ang kanyang boses. Humakbang siya palapit sa kanya. Sinusubukang magmukhang tiwala na parang pag-aari niya ang lugar. Sinubukan pa niyang maglagay ng caring expression sa mukha niya. Nagkaroon siya ng epiphany ngayon. Ang buong araw. Siya ay nasa isang mahusay na mood. Nag-usap kami, nag-reminisce. Enlightenment, ulit ni Eva.
Sa isip, hindi niya mapirmahan ang singil sa kuryente noong nakaraang linggo. Hindi siya maaaring humawak ng panulat ng higit sa 1 segundo. Ang kanyang mga daliri ay hindi sumunod. Nakalimutan niya ang pangalan ko. 1 beses sa isang araw. Ano ang impyerno ay isang epiphany. Inihagis niya ang papel sa mesa. Ito ay isang pekeng. Isang bastos na peke. Wala kang naintindihan, pumagit na si Lilia. Naging masaya ang boses niya. Ayaw mo lang makitang bumuti si nanay. Ikinulong mo siya, ginawa siyang isang ganap na pagkawasak para maramdaman mo kailangan. Ngunit siya ay isang buhay na tao. Siya mismo ang gustong ibenta ang pagkawasak na ito para matulungan kami ni Naom na magsimula ng bagong buhay para ang apo niya magkakaroon ng kinabukasan. Ang mga salitang apo at kinabukasan ay binigkas ng may kalunos-lunos na sakit na naramdaman ni Eva. Gumagamit sila ng isang hindi pa isinisilang at marahil ay hindi umiiral na bata bilang isang kalasag ng tao. Hindi niya maaaring gusto iyon, Eva matigas na ulit. Mas gusto niya mamatay kaysa ibenta ang bahay na ito. Ito ay alaala ni Daddy. Mali ka. Halos nakikiramay ang boses ni Naom ngayon. Iyon ang pinakamasama. Tumingin siya sa kanya para siyang may sakit. Eva, makinig ka, napakagaling mo pagod. Ikaw ay nakatutok sa kanyang sakit. Masama lang ang nakikita mo. At nandoon ako. At nandoon si Lilia. Nakita namin siya ng aming mga mata. Siya ay ganap na matino. Siya mismo hiniling na dalhin ang mga dokumento. At nilagdaan sila. Nandito si Lilia. Lilia, isang saksi. Agad namang tumango si Lilia, ang mahalaga tumatango. Nakita ko ang lahat. Siya rin biro niyang nanginginig ang kamay niya na parang sa unang baitang. Lumikha sila ng sarili nilang realidad, siksik, kapanipaniwala, kung saan si Eva ay hysterical, isang hindi sapat na anak na babae na humadlang sa kaligayahan ng kanyang ina. At sobrang tiwala nila sa sarili nila. Ito nakakatakot ang kumpiyansa. Ibig sabihin meron sila ilang uri ng trump card. Sila ay handa para dito. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ni Eva. Bukas ay pupunta tayo sa isang notaryo, sa isang abogado. Magsasagawa kami ng pagsusuri. Naom nag-smirk. Kinuha niya ang kanyang mamahaling smartphone sa kanyang bulsa. Bakit maghihintay hanggang bukas? Bakit abogado? May isang tao na tiyak na pagtitiwalaan mo o hahamunin mo rin ang kanyang otoridad. Mabilis niyang dinial ang numero at binuksan ang speakerphone. Tiningnan ni Eva ang kanyang mga daliri at lumubog ang kanyang puso mula sa isang bago, mas kakilakilabot na premonisyon. Alam niya kung sino ang tumatawag. May mga beep maikli parang negosyo. At pagkatapos ay isang pamilyar, mahinahon na boses ang sumagot, nakikinig ako, Naom Igorevich. Ito ay si E.A. Aronov, doktor ng kanilang pamilya. Viktor Petrovich, ang lalaking gumamot sa kanya ama. Na nagmamasid sa kanyang ina sa simula pa lamang ng kanyang karamdaman. Ang lalaking pinagkatiwalaan ni Eva walang hanggan. Siya mismo ang tumatawag sa kanya linggo, kumonsulta tungkol sa mga gamot, dosages, talk tungkol sa slightest pagbabago sa kalagayan ng aking ina. Siya ay hindi lamang isang doktor para sa kanya, siya ay isang suporta. Viktor Petrovich, magandang gabi. Paumanhin para sa huli na tawag. Nanginginig ang boses ni Naom maling kagandahang asal. May maliit hindi pagkakaunawaan ng pamilya dito. Medyo nag-aalala si Eva. Pwede ba kumpirmahin ito para sa kanya? Kasama mo Rosalia Pavlovna ngayon pagkatapos ng lahat. Nagkaroon ng pause, maikli para sa isang split second. Pero para kay Eva nakaunat hanggang sa kawalang hanggan. Sa sandaling ito, siya umaasa pa rin. Hinintay niyang sabihin niya, nawala ka na ba sa isip mo? Hindi ko pa napuntahan ang iyong biyenan ngayon. 1 linggo ko na siyang hindi nakikita.
Siya ay naghihintay para sa kaligtasan, ngunit ang tinig mula sa pantay at tiwala ang boses ng nagsasalita. Boses ng isang doktor na nagsasabi ng katotohanan. Naum Igorevich ay narito kaninang umaga, tulad namin pumayag. Naramdaman ni Eva na dumulas ang lupa mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi pwede. Nagsisinungaling siya. Hindi siya maaaring naroon. Siya kasama ang kanyang ina buong umaga. At paano mo siya nahanap kondisyon, Doktor? Patuloy ni Naum, hindi inaalis ang kanyang matagumpay na tingin Eva. Nakapagtataka, matatag na sumagot si Aronov, nang walang kaunting pag-aalinlangan. Gusto ko kahit sabihin na mayroong malinaw na positibong dinamika. Siya ay ganap na nasa isang malinaw na pag-iisip. Napakaganda ng usapan namin. Siya ay ganap na sapat at nakatuon. Tumingin si Eva sa telepono kung saan galing ito kalmado, mamamatay tao dumaloy ang boses. Ang boses ng pagtataksil. Ibig sabihin, sa tingin mo kaya niyang gumawa ng malay na desisyon? Pinindot ni Naum, nagmartilyo ang huling pako sa takip ng kanyang kabaong, kasama na, sabihin, isang pinansyal isa. Muli ang parehong mikroskopiko ipause, at pagkatapos ay ang hatol. Mula sa medical na pananaw, sa panahon ng ang aking pagsusuri, wala akong nakitang anumang contraindications para sa pagsasagawa ng legal na kahalagahan mga aksyon. Rosalia Pavlovna ay ganap na may kakayahan. Binaba ni Naum ang tawag. Isang tugtog na mayani ang katahimikan sa kusina. Inilagay niya ang telepono ang mesa sa tabi ng peking kontrata. Ang kanyang hitsura ay puno ng nagyelong tagumpay. Siya ay nanalo. Hindi lang siya gumawa ng pirma, siya ay peking katotohanan at inarkila ang suporta ng nag-iisang taong maaaring maglantad sa kanya. Tumayo si Eva sa gitna ng kusina sa isang lusak ng buhok na tumutubo sa kanya't tsinelas ng niebe, at naunawaan iyon na hulog siya sa bangin. Ito ay hindi sa buwatan lang ng asawa at kapatid niya. Ito ay isang bagay na higit pa, isang bagay na organisado, maalalahanin at kakilakilabot. At dito pagsasabuatan siya ay nag-iisa laban sa lahat. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag ay mabigat, parang lapida. Tumingin si Eva ang matagumpay na mukha ni Naum, sa malisyosong ngisi ni Lily, at napagtanto na walang silbi ang makipagtalo. Mga salita ay walang kapangyarihan laban sa kanilang mahigpit na bakal kasinungalingan. Dito, sa kanilang teritoryo, siya ay natalo. Lumingon siya sa paligid ng walang salita, nang hindi tumitingin sa kanila direksyon. Umalis siya sa kusina, bumaba sa balkonahe at naglakad palayo. Narinig niya ang isa sa kanila ay sumigaw ng kung ano sa likod niya, ngunit ang mga salita ay hindi umabot sa kanya. Naglakad siya sa kahabaan ng madilim na kalsada, hindi nakakaramdam ng lamig, hindi napapansin ang mga matutulis na bato sa ilalim ng kanyang payat nag-iisang tsinelas. Isang martilyo ang tumatama sa kanyang ulo, si E. Aronov. Hindi niya kaya, ngunit ginawa niya ito. Kotse ni Misha nakatayo kung saan niya ito iniwan. Binuksan niya ang headlight nang makita ang silhouette nito. Naka-unlock ang pinto. Tahimik siyang pumasok ang upuan sa likod. Okay na ba ang lahat? Tahimik niyang tanong. Hindi sumagot si Eva. Siya lang nakatitig sa isang punto. Sa loob niya ay isang nasusunog na disyerto. Naunawaan ni Misha ang lahat ng wala mga salita. Hindi na siya nagtanong, pinaandar na lang niya ang sasakyan. Saan? Bahay. Bahay. At saan ang bahay niya ngayon? Lumalamig ang apartment kung saan ang hapunan para sa kanyang taksil na asawa ang kalan. Hindi ang kanyang tahanan ay kung nasaan ang kanyang ina. Sa kanyang ina. Siya Croix. Sa apartment niya. Mas mabilis, pakiusap. Tahimik siya sa buong bayahe. Ang mundo sa labas ng bintana ay malabo, hindi totoo. Kanya ang kamalayan ay makitid sa isang solong layunin, upang makita ang kanyang ina, upang matiyak na siya ay okay, upang maunawaan kung ano sila ginawa sa kanya. Hindi mawala sa isip niya ang tawag ng doktor.
Ito ay kaninang umaga, ngunit wala siya roon. Buong umaga ay kasama ni Eva ang kanyang ina. Nag-almusal sila, nanood ng lumang pelikula. Walang doktor, kaya nagsinungaling siya. At kung nagsisinungaling siya, kaya kasabwat siya. Pero bakit? Bakit si E.A. Aronov, isang iginagalang na tao, sumali sa maruming negosyong ito? Ang kotse huminto sa pamilyar na pasukan. Dapat ba wait for you? Tanong ni Misha. Hindi, salamat po. Ikaw na, huminto siya saglit. Salamat you for everything. Bumaba siya ng kotse. Nararamdaman ang kanyang simpatsya tumingin sa kanya at umakyat sa kanyang sahig. Ang kanyang mga kamay nanginginig na hindi niya maipasok ang susi sa lock ng kanyang ina-apartment sa unang pagkakataon. Sa wakas, bumigay ang pinto. Tahimik at madilim sa loob ang apartment. May amoy pabango at gamot ni nanay. Isang pamilyar, parang bahay na amoy. Pumasok si Eva ang kwarto. Si Rosalia Pavlovna ay natutulog. Ang gabi bumagsak sa kanya ang ilaw mula sa street lamp mukha. Nakatulog siya ng hindi mapakali, sa kanyang pagtulog napakunot ang noo niya, bumulong ng hindi maintindihan. Lumapit si Eva, inayos ang kumot. Malamig ang balat ni nanay, medyo mamasa-masa. Umupo si Eva sa gilid ng kama, natatakot para gisingin siya. Tumingin siya sa kanyang mahal mukha, at ang kanyang puso ay nadudurog sa sakit at kawalan ng kapangyarihan. Anong ginawa nila sa'yo, mommy? Paano kaya nila? Rosalia Pavlovna biglang nagmulat ng mata. Ang kanyang tingin ay maulap, hindi nakatutok. Babae, bakit hindi ka natutulog? Nandito ako, nanay. Maayos ang lahat, matulog, bulong ni Eva, hinahaplos ang kanyang kamay. Nagkaroon ako ng masamang panaginip, reklamo niya tulad ng isang bata. Parang may mga dumating at nagbigay mga papel. At ang panulat ay napakabigat. Nabutasan ng kuryente si Eva. Nanay, anong mga tao? Kailan sila dumating? Ngayon, Rosalia sumimangot si Pavlovna, sinusubukang alalahanin. Ewan ko ba ang sakit ng ulo ko? Lilet ka dumating, nagdala ng pi. Lilia, kaya nandito siya. Nandito ba ang doktor? Dumating na yon si E.A. Aronov. Ang doktor? Hindi ko maalala ang doktor. Gusto kong matulog, Eva. Umiikot ang ulo ko. Nagsara siya muli ang kanyang mga mata at halos agad na nahulog sa isang mabigat, nanlalagkit na pagkakatulog. Si Eva ay nakaupo sa tabi niya at ang palaisipan sa kanyang ulo ay nagsasama-sama ng higit at mas malinaw. Lilia ay sa kanyang ina, marahil nag-iisa, pumped up sa kanya may kung ano, naglagay ng ilang papel sa kanya, at pagkatapos tinawagan si Naum at sinabing handa na ang lahat. At ang doktor, simpleng tinakpan ng doktor pataas sila. May kailangang gawin. Pero ano? Naisip nila ang lahat. May saksi sila, Lilia. Mayroon silang ulat ng doktor, at Eva ay walang anuman kundi ang kanyang mga salita, na madali nilang maisip na deliryo ng mga baliw. Tumayo siya at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Nanginginig pa ang mga kamay niya. Siya dumungaw sa madilim na bintana at bigla siyang nakaramdam na tatakot. Takot talaga. Siya ay nag-iisa. Ang kanyang asawa, ang kanyang kapatid na babae, ang kanyang pamilya doktor. Nasa kabila silang lahat ang mga barikada. Sila ang kuponan at siya ang target. Sa sandaling iyon narinig niya ang pagpasok ng susi ang lock ng pintuan sa harap. Lumubog ang puso niya. Sino pa ang nagkaroon ng susi ng apartment ng kanyang ina? Lilia at Naum. Gumawa siya ng isang duplicate para sa kanyang sarili ng ilang taon na ang nakalipas, kung sakali. Ang pinto binuksan. Nakatayo sila sa threshold, Naum at Lilia. Wala nang anumang pagkalito sa kanilang mga mukha. Tanging malamig, negosyong determinasyon. At gayon din kawawa naman. Maling, mapagmataas na awa, kung saan nakaramdam ng sakit si Eva.
Evochka, nag-aalala kami sa'yo, nagsimula si Lilia sa isang nakakaakit na matamis na boses. Saan ka tumakas, tanga na babae? Gusto lang naming mag-usap. Get out, mahinang sabi ni Eva. Lumabas ka sa bahay na ito. Hindi tayo makakaalis, mahinang pagtutol ni Naum. Pumasok siya sa apartment. Si Lilia sumunod sa kanya. Hindi ka namin maiiwan sa ganitong estado. At nanay. Nagsalita siya na parang siya ay isang magulo pasyente at siya ay isang nagmamalasakit maayos. Sa anong estado? Tumalsik si Eva. Sa isang estado noong ako napagtanto na kayo ay mga manloloko at taksil. Nakikita mo. Malungkot na umiling si Naum at tumingin kay Lilia. Pagsalakay. Isang nervous breakdown. Iyon ang pinag-uusapan ko. Stress ang nagtulak sa kanya. Pumasok sila sa kwarto. Muling nagising si Rosalia Pavlovna mula sa kanilang boses at umupo sa kama, natatakot. Sino nandyan? Anong ingay yan? Mommy, tayo na, bulong ni Lilia, tumakbo papalapit. Ang kama. Ayos na ang lahat, huwag kang mag-alala. Ito ay Eva na medyo nag-ingay. Sinubukan ni Eva na magpaliwanag. Nagmadali siya sa kanyang ina, sinusubukang isigaw si Lilia. Nay! Niloko ka nila. Gusto nila para kunin ang datya. Pinanday nila ang iyong pirma. Nagsalita siya ng hindi magkatugma, desperado, alam na ito ay walang silbi. Rosalia tumingin si Pavlovna mula sa isang anak na babae patungo sa isa pa. Bakas ang mukha niya sa takot at hindi pagkakaunawaan. Hindi niya maintindihan ang esensya. Tanging salungatan, sigawan, galit ang nakikita niya mga mukha. Natatakot siya. Umalis ka na, sigaw niya, tinulak palayo ang kamay ni Eva. Huwag sigawan mo ako, natatakot ako. Umalis ka na. Napaluha siya, tinakpan niya ang mukha niya mga kamay. Iyon ang kanilang tagumpay. Naabot nila ang kanilang layunin. Dito, Naum sinabi tahimik, ngunit kaya na Eva nakakarinig ng malinaw. Ito ang sayo dinala siya sa nakikita mo ba ang iyong ginagawa. Ikaw ay mapanganib sa kanya. Natigilan si Eva, nakatingin sa humihikbi niyang ina. Sinubukan lang niya upang iligtas siya, at sa huli siya ay naging isang pinagmumulan ng katakutan. Naum at Lilia ginamit ang sarili niyang pagmamahal laban sa kanya. Hindi tayo pwedeng umalis ganito, patuloy ni Naum sa kanyang pantay at pamatay na tono. Lumapit siya kay Eva at tumayo ng napakalapit. Ang ugali mo, ito ay hindi matatag, at si nanay ay nasa isang mahinang kalagayan. Dapat natin siyang protektahan. Siya tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. May bakal sa titig niya kaya kami ni Lilia gumawa ng aksyon. Nakaramdam si Eva ng lamig sa kanyang gulugod. Ano pa ba ang naisip nila? Naghain na kami ng aplikasyon sa mga otoridad sa pangangalaga, malinaw niyang sabi. Sa emergency suriin ang mga kondisyon ng pamumuhay ng Rosalia Pavlovna at ang kanyang tagapag-alaga. Huminto siya, tinatangkilik ang epekto. Gagawin natin siguraduhin na si Lilia ang itinalaga sa kanya opisyal na tagapag-alaga upang protektahan nanay mula sa iyong mga hysterics at hindi matatag pag-ugali. Hindi ka na magkakaroon ng akses sa kanya at hindi niya magagawang saktan. Nayanig ang mundo. Hindi lang nila gusto upang alisin ang datya, gusto nilang alisin nanay sa kanya para ipagkait sa kanya ang lahat para burahin siya mula sa kanilang buhay. Bukas ng umaga isang inspektor mula sa darating ang mga serbisyong panlipunan natapos niya. Upang masuri ang sitwasyon. Sa tingin ko pagkatapos ang eksena ngayon ay wala na siyang pagdududa kung sino ang tunay na banta sa ina. Ang mga salita ni Naum tungkol sa mga serbisyong panlipunan na nakabitin sa hangin na parang usok mula sa isang shot. Siya at si Lily, nasiyahan sa epekto na ginawa, wala nang sinabi pa. Naum nagsumite ng huling sulyap kay Eva, puno ng malamig na kataasan, at umalis sila, pagsara ng pinto ng mahigpit sa likod nila,
umalis mag-isa siya sa nakakabining katahimikan, kasama niya humihikbi na ina at ang mga guho ng kanyang buhay. Eva tumayo nang hindi gumagalaw ng mahabang panahon. Narinig niya humihina ang pag-iyak ng kanyang ina na naging pagod na hikbi. Napatahimik siya at nakatulog muli, pagod at takot. At hindi makagalaw si Eva sa kinatatayuan. Ang guardianship, ang inspektor. Bukas ng umaga naisip nila lahat. Hindi lang nila siya ninakaw kinabukasan. Napagpasyahan nilang alisin pareho ang nakaraan at ang kasalukuyan, ginagawa siyang baliw. Gumawa sila ng perpektong bitag. Anuman pagtatangka niyang patunayan ang katotohanan, anumang galit, anumang sigaw, lahat ito ay magpapatunay lamang sa kanilang diagnosis, hindi matatag, agresibo, mapanganib para sa kanya ina. Dinala nila siya sa isang sulok kung saan walang mapupuntahan. Ang gulat, malamig at malagkit, ay gumagapang na naman. Pumunta siya sa bintana at tumingin sa labas ng bakuran. Malalim ang gabi noon. Ang lungsod ay natutulog, at siya ay nag-isa isang pagalit na mundo kung saan kahit na ang pinakamalapit na tao ay naging mga kaaway. Siya ay ganap na nag-iisa. At pagkatapos ay naalala niya, hindi nag-iisa. May isang tao. Ang isang tao na ngayon, nang walang anumang kahilingan, nang walang anumang benepisyo para sa kanyang sarili, ay hindi tuparin ang utos ng kanyang asawa. Isang taong naniwala sa kanya at hindi sa kanya. E-taxi driver. Misha, kailangan niya ng telepono. Wala siyang sarili. Naiwan ito sa bahay sa naibang buhay. Alam niya na ang kanyang ina may lumang push button na telepono. Siya mismo ang nag-charge nito at ang switch. Nahanap na ni Eva. Madilim ang ilaw ng screen. Hindi niya alam number ni Misha. Wala siyang anumang numero, maliban sa kanyang Lily at Naum. Ngunit isang detalye ang pumasok sa kanyang isipan. Nang itinulak siya ni Naum sa kotse, binayaran niya ang driver, ngunit malamang na nag-order siya sa pamamagitan ng API. Kaya dapat nanatili ang tawag sa history ng order sa kanyang telepono. Yung phone niya nasa apartment nila. Sa apartment na ngayon ay teritoryo ng kaaway. Ngunit kailangan niyang makarating doon. Iyon lang ang pagkakataon niya. Itinapon niya ang lumang Amerikana ng kanyang ina sa kanyang mga damit pambahay at isinuot ang sarili niyang sira-sirang bota. Sila ay dalawang sukat na masyadong malaki, ngunit ito ay hindi mahalaga. Tahimik siyang lumabas ng apartment, nagdadasal na hindi niya makita si Naum sa pasukan. Iilan lang ang bahay nila, minutong lakad ang layo. Naglakad siya sa mga walang laman na kalye, feeling takas. Nandoon ang kanilang pasukan. Pumasok siya sa loob, umakyat sa kanyang sahig. Wala sa kanya ang mga susi. Pinindot niya ang bell. Matagal na walang nagbukas ng pinto. Nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa, nang makarinig siya ng mga yabag sa likod ng pinto. Binuksan ni Naum ang pinto. Naka-dressing gown siya. Iritado ang mukha niya. Nang makita siya nito ay napangiti siya. Ano pa ba? I need in my phone and in my things, pantay niyang sabi, pinipigilan ang boses na manginig. Nag-isip siya sandali, saka ngumisi at tumabi, hinayaan siyain. Kunin mo, hindi ko kailangan ng basura mo. Siya demonstratively tumalikod at pumunta sa kusina, nagsalin ng tubig. Siya ay ipinapakita sa lahat na siya ay isang walang tao sa kanya. Si Eva ay hindi pantay apektado nito. Mabilis siyang pumasok sa kwarto. Nakalapag ang phone niya sa nightstand. Siya kinuha ito, pagkatapos ay binuksan ang aparador, inilabas ang unang bag na nadatnan niya, at nagsimula feverishly raking her things into it, jeans, sweater, underwear, passport, wallet. Siya ay kumilos tulad ng isang makina. Kapag ang bag puno na siya, bumalik siya sa hallway. Nakatayo si Naum na nakasandal sa dingding at pinagmamasdan siya ng masama ngumisi. Ayan, tapos na ang circus. Hindi sumagot si Eva. Isinuot niya ang kanyang sapatos at lumabas ng pinto nang hindi lumilingon.
Huminto siya sa paglapag, nakasandal sa malamig na pader para makahinga. Ginawa niya ito. Nagkaroon siya ng isang telepono. Mabilis niyang hinanap ang taxi app. Ayan na. Ang huling utos. Mula sa kanilang tahanan sa isang punto sa mapa. Ang pangalan ng driver ay Mikhail at ang numero ng telepono. Nagligtas siya ito. At pagkatapos, bago siya makagawa ng anuman, pumunta siya sa mga setting at nag-log out sa ang kanyang account sa app na ito. Na-disconnect siya sa number niya. Isang maliit na paghihiganti, ngunit gayon paman. Bumaba siya sa bakuran, naupo sa isang bench at nag-dial ng numero. Nanginginig na naman ang mga kamay niya. Ano ang sasabihin niya sa kanya? Na ang isang kakaibang babae na iniligtas niya ilang oras na ang nakalipas ay tumatawag sa kanya sa kalagitnaan ng gabi para humingi ng tulong. Ito ay hangal. Nakakahiya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Siya sumagot pagkatapos ng ikalawang ring. Ang boses niya ay inaantok. Hello, Mikhail, ito ay Eva, siya mabilis na sabi. Yung babaeng galing sa taxi. Ako ay pasensya na late tumawag. Ako talaga need help. Natahimik sa kabilang linya. Narinig niya itong umupo ang kama. Ang Spring Creek. Anong nangyari? Ang kanyang boses ay naging masayahin, seryoso, at siya nagsimulang magsalita, hindi magkakaugnay, nalilito, tumatalon mula sa isang bagay patungo sa isa pa, tungkol sa ang peking lagda, tungkol sa tawag kay Ir Aronov. Na kinumpirma ang kasinungalingang ito, tungkol sa kung paano sila nakipagkita ni Lilia sa kanyang ina, tungkol sa eksenang ginawa nila, at tungkol sa ang guardianship, tungkol sa inspektor na darating bukas ng umaga. Itinapon niya ang lahat sa kanya, ang buong bangungot na ito. Inaasahan niya ang anumang bagay, kawalan ng tiwala, pangangati, payo makipag-ugnayan sa pulis, ngunit nakinig siya. Matyaga nang hindi nakakaabala. Nagsalita siya at natahimik siya. At ang katahimikang ito ay hindi walang laman, ngunit matulungin. Nakinig siya sa kanya, parang hindi magkatugma ang kwento niya may kahulugan sa kanya. Kapag siya tapos, pagod, natahimik pa siya ng ilang segundo. I see, sabi niya sa wakas. So, yun lang. Una. Huwag panik. Yun ang gusto nila. Kaya iyon masisira ka, gagawa ng katangahan, at iba pa makikita ito ng inspektor. Pero ano ang dapat kong gawin? Bulong niya. Naisip nila ang lahat. Nasa kanila ang mga salita ng doktor. Sinong maniniwala sa akin? Huminahon, paulit-ulit niyang mariin. Kunin natin ito sa pagkakasunod-sunod. Ang pangunahing bagay ngayon ay Dr. Aronov. Sabi mo Viktor Petrovich. Nagtatrabaho siya sa Klinik Profsoyuznaya. Sa pangatlo, Eva gulat na sagot nito. Mabuti. Ang boses niya nagkaroon ng negosyong tono. Hindi ko alam ang sinumang general o deputies. Aking ang mga kaibigan ay ordinaryong tao, driver, mekaniko, nurse, clerk. Pero marami silang nakikita at naririnig. Nasaan ka ngayon? Sa bakuran ng iyong dating tahanan. Bumalik sa nanay mo. Subukan mong matulog. Kailangan mo ang iyong lakas. Gagawa ako ng couple ng mga tawag ngayon at tatawagan ka kaagad kapag nalaman ko isang bagay. Ngunit ano ang maaari mong malaman? Eva, uminit ang boses niya. Aking ang manugang, ang asawa ng aking kapatid, ay nagtatrabaho sa ang pagtanggap sa klinika na ito sa loob ng 15 taon. Kilala siya ng lahat doon. Hintayin mo lang ang tawag ko at huwag mo nang gawin kahit ano. Binaba niya ang tawag. Umupo si Eva sa malamig na bangko, nakatingin sa telepono. Sana maliit at mahina, ngunit ito ay pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Nagkaroon siya ng isang kakampi. Bumalik siya sa kanyang ina-apartment, nagpalit ng damit, nakaramdam ng kaunting kumpiyansa, natagpuan muli ang isang bahagi ng kanyang sarili. Hindi niya ginawa matulog ka na. Umupo siya sa kusina, gumawa ng tsaa na hindi niya ininom.
Nakaupo lang siya at naghintay. 1 oras o 2. Tumagal ang gabi walang katapusan. Sa labas ng bintana, nagsimula ang isang kulay abo, walang saya na bukang liwayway break. Halos mawalan na ng pag-asa si Eva. Baka nabigo siya. Siguro ang kanyang manugang ay walang alam o wala gustong makipag-usap. At pagkatapos ay ang telepono nag-vibrate. Lumabas si Michael sa screen. Eva hinawakan ito, halos malaglad. Eva, magandang umaga. May balita ako. Seryoso ang boses ni Misha. Umupo ka at magsalita, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. So, yun lang. Sinuri ng aking manugang na babae ang lahat opisyal at hindi opisyal. Hindi lumabas si Dr. Aronov sa anumang mga tawag kahapon ng umaga. Sa pangkalahatan, hinawakan siya ni Eva hininga. Buong araw siyang nasa opisina mula 8 oras hanggang 5 oras nakikita niya ang mga pasyente. Ito ay kinumpirma ng mga entry sa journal at ang mga salita ng nurse sa kanyang opisina at sa tabi ng mga kamera sa hallway. Kahapon ay nagkaroon siya ng 1 araw ng appointment, ang buong araw ay naka-schedule. Hindi siya pisikal na makakasama sa iyong ina. Alam ko, bumuntong hininga si Eva. Alam ko, pero bakit siya nagsinungaling? At iyon ang pinakakawili-wiling bagay. Boses ni Misha nagkaroon ng metal na tono. Hindi siya nakapunta sa nanay mo. Pero may bisita siya noong nakaraang araw. Gabi na pagkatapos ng appointment. Weh! Huminto si Misha, hinayaan ang mga salita na tumaba. Iyong ate Lilia. Nakita siya ng kanyang manugang na babae na pumasok sa kanyang opisina at nanatili sila roon ng halos 1 oras sa likod ng isang saradong pinto. Nag-usat sila tungkol sa isang bagay ng napakatagal. Tumama ang balita ng pagbisita ni Lilia sa doktor parang nakuryente si Eva. Ang lahat ay nahulog sa lugar. Hindi si Naum ang nag-ayos ng lahat. Ito ay Lilia. Siya ang utak ng operasyon. Siya ay nagkaroon sumang-ayon sa doktor. Inihanda na niya ang lupa. At si Naum ay tagapagpatupad lamang, malupit na puwersa. Ang pagsasakatuparan nito ay higit pa nakakadiri. Ang pagtataksil ng kanyang asawa ay isang dagok, ngunit ang pagtataksil ng kanyang kapatid ay nagplano, malamig, pagkalkula, ito ay isang bagay na hindi maunawaan. Salamat, Misha, sabi ni Eva, at mas matatag ang boses niya kaysa dati. Lahat ng gulat sa gabi, lahat ng kawalan ng pag-asa, lahat ng kalituhan ay sumingaw. Isang malamig at malinaw na galit ang napalitan nito. Malaki ang naitulong mo sa akin. Ano ang gagawin mo? Nag-aalalang tanong niya. Huwag mo munang isipin ang pagpunta sa doktor na iyon o sa nurse ngayon. Itatanggi nila ang lahat. Hindi, sagot ni Eva. Maghahanda ako para sa pagbisita ng inspektor ngayon. Alam niyang hindi niya mapapatunayan ang sabuatan. Wala siyang recording ng pag-uusap, walang iba kundi ang mga salita ng manugang ni Misha na hindi maaaring ilakip sa kaso. Anumang mga akusasyon laban sa doktor o sa kapatid na babae ay magmumukhang paranoia, tulad ng karagdagang kumpirmasyon ng kanyang kawalang tatag. Iyon ang hinihintay nila. Hindi siya maglalaro ayon sa kanilang mga alituntunin, maglalaro siya sa kanyang sarili. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa paligid ng apartment ng kanyang ina. Mayroon siyang ilang oras bago dumating ang inspektor at gugulin niya ang mga ito ng matalino. Nagpasya siyang tumuon hindi sa paglalantad ng panloloko, ngunit sa pagpapakita ng kanyang walang kamaliang pangangalaga sa kanyang ina. Ipapakita niya ang realidad ng inspektor at hindi ang pagtatanghal na inihanda ni Naum at Lilia. Nakatakdang magtrabaho si Eva ng may lagnat na enerhiya. Una, pumunta siya sa kwarto. Tulog pa si Mama pero siya mabigat ang paghinga. Malumanay si Eva, ginising siya. Mommy, gising na. Kailangan mo maghugas at mag-almusal. Nahihirapang binuksan ni Rosalia Pavlovna ang kanyang mga mata.
Siya ay walang sigla, walang pakialam, nagreklamo pagkahilo. Tinulungan siya ni Eva na makatayo, nagdala ng baso ng tubig, pagkatapos ay dinala siya sa banyo, tinulungan hugasan, sinuklay ang kanyang kalat-kalat na kulay abo-buhok. Binihisan niya si nanay ng paborito niyang kapote, malinis at plansado. Puno ng laman ang bawat galaw niya, lambing at pamilyar na pangangalaga. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina at nagluto ng kay nanay paboritong oatmeal na may minasa na raspberry. Pinakain niya siya ng kutsara, parang anak, dahil nanginginig ang mga kamay ni nanay lalo na ngayon. Rosalia si Pavlovna ay kumain lamang ng ilang kutsara at tumanggi, sinabi na wala siyang gana at nakaramdam ng sakit. Ito ay hindi tulad ng kanyang karaniwang estado, Eva noted to kanyang sarili. Kadalasan sa umaga pagkatapos matulog, si nanay ay mas masayahin, ngunit ngayon siya ay parang nasa isang ulap. Pagkatapos ng almusal, oras na para uminom ng gamot. Ito ay isang buo ritual. Inilabas ni Eva ang kanyang notebook, kung saan isinulat niya ang lahat mga reseta, dosis, nabanggit ang oras ng pagkuha at anumang mga reaksyon sa loob ng maraming taon. Ito ay isang buo salaysay ng sakit ni nanay. Tamang-tama patunay ng kanyang kakayahan bilang isang tagapag-alaga. Inilapag niya ang lahat sa mesa, ang mga kahon at garapon, gamot sa puso, presyon ng dugo, bitamina at isang maliit na garapon ng mga tabletas na inireseta ni Aronov mga isang buwan kanina. Para sa pagkabalisa at pagkabalisa, tulad ng nakasulat sa reseta, dapat nilang mapawi ang mga pag-atake ng pagkabalisa, tulungan ang nanay na makatulog ng mas mahusay. Binuksan ni Eva ang garapon para kunin ang morning pill at nanlamig. Halos walang laman ang garapon. Mayroong ilang mga tabletas lamang sa ibaba, ngunit hindi iyon maaari. Tandang-tanda niya na nakabili siya ng bagong pakete sa botika 2 araw lang ang nakalipas. Siya mismo ang nagbuhos ng mga tabletas sa maginhawang garapon na ito na may takip. Sila dapat tumagal ng halos 1 buwan, pero 2 araw lang ang lumipas. Saan sila nagpunta? Hindi makuha ni nanay ang mga ito. Iniingatan ni Eva lahat ng mga gamot sa isang mataas na kabinet sa kusina. Personal niyang binigay sa kanya ang bawat tableta. Isang lamig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Lilia, siya nandito kahapon. Nagdala siya ng pi at nag-iisa siya. Sumugod si Eva sa basurahan bin sa ilalim ng lababo. Sinimulan niya hinalungkat ito ng may lagnat, nagkakalat ng mga balat ng patatas at sa mga bag sa sahig. Ayan na. Isang karton at isang walang laman na garapon mula sa lumang gamot. Naalala niya ang pagtatapon nito nang ibuhos niya ang mga bagong tabletas, ngunit hindi ito ganap na walang laman. Eva palaging nag-iingat ng 1 o 2 tableta, kung sakaling mahulog siya o mawala ang bago. Pinagpag niya ang isang maliit na puting tableta mula sa lumang garapon at sa kanyang palad. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa sa mga naiwan sa bagong banga at inilagay ang mga iyon magkatabi. Halos magkapareho sila. Halos. Ang tableta mula sa lumang pakete ay dalisay puti, na may malinaw na linya ng marka sa gitna, at ang bago ay may bahagyang madilaw-dilaw na tint, at ang linya ng puntos ay bahagyang namula. Hindi mapapansin ng isang ordinaryong tao ang pagkakaiba. Ngunit si Eva ay isang nurse. Siya ay nasa ospital sa loob ng 15 taon. Alam niya kung ano ang hitsura ng gamot. At alam niya na kahit na ang kaunting pagkakaiba sa kulay o hugis ay maaaring mga hulugan na ito ay isang ganap na naiibang gamot. Ang puso niya nagsimulang matalo ng ligaw. Paano kung hindi lang pumunta si Lily sa kanyang ina? Paano kung pinalitan niya ang mga tabletas? Kailangan niyang suriin ito ng madalian bago dumating ang inspektor. Pero paano? Ang opisyal aabuti ng 1 linggo ang pagsusuri. At muli niyang naalala si Misha, ang aking mga kakilala ay mga ordinaryong tao. Siya ay nagsasalita tungkol sa mga nurse at clerk. O baka naman may kilala siyang pharmacist. Siya kinuha ang phone at dinial ang number niya. Misha, ako na naman.
Excuse me, ako may isang napakakagyat at kakaibang tanong. Gawin kung nagkataon ay may kaibigan ka sa ilang botika. Isang taong mapagkakatiwalaan. Natahimik si Misha ang kabilang dulo ng linya. May pinsan ng dati kong asawa. Isang mabuting tao, marunong magbasa. Nagtatrabaho bilang parmasyutiko sa isang 24 na oras na botika sa kabilang panig ng bayan. Anong nangyari? Mabilis na si Eva, incoherently ipinaliwanag tungkol sa halos walang laman garapon, tungkol sa pagkakaiba sa mga tablet. Ako kailangan mong malaman kung anong uri ng gamot ito. Hindi opisyal. Sa ngayon. Naiintindihan ko, Misha maikling sagot. Ipapadala ko sa iyo ang address ng botika sa pamamagitan ng SNA, ang kanyang pangalan ay Igor Semenovich. Sabihin mo na sa akin ka ng galing. Hihintayin ka niya. Tatawagan ko siya ngayon, babalaan ko siya. Salamat, napabuntong hininga si Eva. Iniwan niya ang kanyang ina, na nakatulog na naman sa kanyang upuan, nilock ang pinto at tumakbo palabas sa kalye. Nakasakay siya ng kotse. Sa buong paraan siya tumingin sa dalawang maliliit na tabletas na nakahawak sa kanyang kamao. Ang isa ay kaligtasan, ang isa pa. Yung iba maaaring kahit ano. Natagpuan ang botika mabilis. Sa likod ng counter ay nakatayo ang isang mataba, mabait na lalaki na halos lahat 50 may bigot, si Igor Semenovich. Siya nakita si Eva at agad na naunawaan ang lahat. Mula kay Mikhail, tara na. Dinala niya siya sa burol, isang maliit na silid na puno ng mga kahon. Ipakita mo sa akin. Tinalikuran siya ni Eva kamao. Naglagay siya ng 2 tableta sa mesa, isang luma at isang bago. Itong puti ang nireseta sa amin, at itong may tint ang nakita ko sa garapon ngayon. Igor, isinuot ni Semyonovich ang kanyang salamin, kinuha ang isang maliit na peres ng sipit at maingat na sinuri ang 2 mga tableta. Pagkatapos ay pumunta siya sa estante, kumuha ng makapal na reference book ng mga gamot. Siya ay umalis sa pamamagitan nito sa loob ng mahabang panahon, inihambing ito, nakasimangot. Kaya, alam ko kung ano ang inireseta nila para sa iyo. Ito ay isang pamantayan, medyo banayad pampakalma. Ito ay madalas na inireseta sa mga matatanda. Pinapaalis nito ang pagkabalisa, wala nang iba pa. Pero siya itinuro ang pangalawang tableta na may sipit. Ito ay isang ganap ibang bagay. Napabuntong hininga si Eva. Sa paghusga sa hugis at label nito, ito parang napakalakas na gamot. Tumingin ulit siya sa reference book. Iyon ay ito. Ito ay isang malakas na gamot na pampakalma ng lumang henerasyon. Ito ay napakabihirang ginagamit ngayon sa mga ospital lang, sa psychiatry. Tinanggal niya ang salamin niya at tumingin Eva. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng matinding pag-aantok, pagkalito, disorientation. Kung regular na kinukuha, lalo na sa isang matatanda na may mahinang mga daluyan ng dugo sa utak, maaari itong pukawin ang mga sintomas na halos kapareho ng mabilis progresibong demensya, pagkawala ng memorya, kawalang interes, kawalan ng kakayahang mag-concentrate. Sa mahalagang, ito ay nagiging isang tao sa isang gulay. Eva nakinig sa kanya, at ang silid ay lumangoy sa harap ng kanyang mga mata. Napasandal siya ang rack para hindi mahulog. Ang lahat ay nahulog sa lugar. Matamlay si nanay kaninang umaga. Ang kanyang pagkahilo, ang kanyang walang laman, madilim na tingin, ang kanyang kawalan ng kakayahan na matandaan kung ang doktor ay, ang kanyang takot at gulat kahapon. Ang mga ito ay hindi lamang mga sintomas ng sakit, ito ay pagkalason. Si Lilia ay hindi lamang nagsinungaling, siya ay nagsinungaling paraan ng pagkalason sa kanilang sariling ina, araw-araw. Ginawa niya ang mga sintomas ng artipisyal upang makapagdala siya ng isang independenteng doktor na magkukumpirma, ang pasyente ay baliw. Siya mismo ang lumikha ng parehong lumalalang sakit upang makuha ang karapatang itapon ang kanyang ari-arian. Ito ay hindi isang pandaraya, ito ay isang diabolismo, hindi makatao na kalupitan.
Malakas na umalingaw sa isipan ni Eva ang sinabi ng parmasyutiko habang siya ay nagmamaneho pabalik. Nagiging gulay. Tumingin siya sa bintana ng taxi, ngunit hindi niya nakita ang mga lansangan. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, walang sigla, mapurol, at ang mukha ng kanyang kapatid na babae, nakangiti, nagmamalasakit. Ang larawan ay napakapangit na ang kanyang utak ay tumangging tanggapin ito, ngunit nasa kanyang bulsa ang ebidensya. 2 tabletas, isang tunay at isang pekeng, na nakabalot sa papel. Kapag siya bumalik sa apartment, ang galit noon ang kumukulo sa loob niya ay napalitan ng yelo kalmado. Ngayon alam na niya kung ano siya pakikitungo sa ito ay isang digmaan, at kailangan niyang manalo sa labanang ito. Isang laban para sa kanyang ina. Agad niyang itinapon ang lahat ng peking tableta sa banyo at namula ito. Pagkatapos ay nakita niya ang mga totoo sa kanyang bag, na siya laging dinadala sa kanya sa reserba, at ilagay ang mga ito sa isang darapon. Siya binigyan niya ang kanyang ina ng isang tamang tableta, at nilunok niya ito nang walang napapansin. Ngayon ang natitira ay maghintay. Maghintay para sa ang inspektor. Eksaktong 11 oras ay tumunog ang doorbell. Binuksan ito ni Eva. Isang babae na halos 40 taong gulang na nakatayo sa threshold, na may pagod ngunit mabagsik na mukha sa isang simpleng kulay abong terno. May hawak siyang folder doon kanyang mga kamay. Magandang hapon, inspektor ng pangangalaga na si Anna Sergeyevna Petrova. Ako ay nasa aplikasyon ng Kalashnikova Lilia at Efimovna. Pasok ka, pakiusap. Mahinahon at magalang na wika ni Eva. Handa na siya. Kasunod ng inspektor, sila Naum at Lilia ay pumasok sa apartment. Si Lilia ay may dalang isang bag ng dalandan. Baka sa mukha niya ang malungkot na pag-aalala. Nanatili si Naum, na nagpapanggap na isang solid, seryosong tao na pinilit na gumawa ng hindi kanais-nais ngunit kinakailangang mga bagay. Dumating sila bilang isang grupo ng suporta, bilang mga saksi para sa pag-uusig. Nasaan si Rosalia Pavlovna? Tanong ng inspektor, tumingin sa paligid ng malinis at maayos na apartment. Nasa kwarto niya si Mama, nagpapahinga, sagot ni Eva. Pumasok na silang lahat sa kwarto. Si Rosalia Pavlovna ay nakaupo sa isang upuan sa tabi ng bintana, na natatakpan ng kumot. Mas maganda siya kaysa sa umaga. Bahagyang naalis ang hamog sa kanyang mga mata. Nagtataka siyang tumingin sa mga pumasok. Mommy, hello, bulong ni Lilia, nagmamadaling lumapit sa kanya. May mga bisita kaming makikita ka. Narito ang ilang mga dalandan. Ipinakita niya ang bag sa nightstand at hinalikan ang kanyang ina sa pisngi. Ngumiti ng mahina si Rosalia Pavlovna sa kanya. Umupo ang inspektor sa upuan sa tapat. Rosalia Pavlovna, hello. Magka-chat lang tayo. Okay. Eva nakatayo sa may pintuan, nanonood. Siya inihanda ang lahat. Inilatag niya siya mga tala ng gamot, mga folder na may mga record ng medical, mga resibo mula sa mga parmasya sa mesa. Siya ay pagpunta sa methodically, item sa pamamagitan ng item, ipakita kung gaano niya kainat ang pag-aalaga sa kanyang ina. Ana nagsimulang magtanong si Sergeyevna. Una, kay Rosalia Pavlovna, tungkol sa kanya kagalingan, tungkol sa kung paano siya lumilipas ang araw. Sumagot si nanay kay Putana, gaya ng dati, ngunit walang mabigat na pagsugpo na mayroon siya sa umaga. Pagkatapos ay lumingon ang Inspector Eva. Eva, pwede ko bang gamitin ang pangalan mo? Ikaw ba ang pangunahing tagapag-alaga? Hindi opisyal. Iniwan ko ang aking trabaho ilang taon na ang nakalilipas upang italaga ang aking sarili ng buo sa pag-aalaga nanay. Ang pahayag ay nagsasaad na ikaw ay nakikialam sa komunikasyon ng iyong ate-ina at na ang iyong pag-ugali ay sanhi Rosalia Pavlovna stress. Handa na si Eva para dito. Hindi ito totoo. Pwedeng dumating si Lilia anumang oras, nasa kanya ang mga susi. Kung tungkol sa stress, ang kahapon ay isang napakahirap na gabi.
Ang aking asawang si Naum Igorevich, mahinahong tumango sa kanyang direksyon, sinabi sa akin na iiwan niya ako para sa aking kapatid. Sa tingin ko ang sinumang tao sa ganoong sitwasyon ay nakaranas ng stress. Sumilay ang pagkagulat sa mukha ng inspektor. Sinulyapan niya sina Naum at Lilia na agad namang mukhang na-offend. Ito ay walang kaugnayan sa kaso, sinabi ni Naum sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Pinag-uusapan natin ang kapakanan ng ina. Eksakto, kinuha ni Eva. 15 years na akong nag-aalaga sa nanay ko. Dito ka na. Pumunta siya sa table at binuksan ang notes niya. Ito ay isang tala ng gamot. Ang bawat tableta para sa huling 5 taon ay minarkahan dito. Narito ang mga pahayag ng mga doktor. Narito ang mga resibo. Sinusubaybayan ko ang kanyang presyon ng dugo, asukal sa dugo, anumang pagbabago sa pag-ugali. Narito ang menu na ginagawa ko sa kanya bawat linggo, na isinasaalang-alang ang mga rekomendasyon ng nutrisyonista. Nagsalita siya mahinahon, naglalatag ng mga dokumento pagkatapos ng dokumento sa harap ng inspektor. Anna Sergeyevna tumingin sa mga folder na ito nang may paglaki paggalang. Nakita niya hindi isang hysteric, ngunit isang organisado, pedantic at mapagmahal tao. Nakita niya ang isang sistema, nakita niya pangangalaga. Lumambot ang ekspresyon ng mukha niya sa bawat isa minuto. Tumingin siya mula kay Eva hanggang kay Naum at Lilia, at ang kanyang mga mata nagpakita ng pagdududa. Sinimulan niyang maunawaan iyon may mali dito. Naramdaman ni Eva na siya ang nanalo, kaunti pa, at mauunawaan iyon ng inspektor ang pahayag ay paninirang puri, isang masamang pagsasabwatan. At sa mismong sandaling iyon, ginawa siya ni Lily gumalaw. Bigla na lang nung Anna si Sergeyevna ay nakatingin ng may interes ang journal ni Eva, nagpakawala si Lily ng isang tahimik na daing at nakayuko sa kalahati, idiniin ang kanyang mga kamay sa kanya tiyan. Lahat ng mata agad lumingon sa kanya. Sinugod siya ni Naum, umaalalay sa braso niya. Lilek ka, ano ba mali sa'yo? Hindi ko alam, ang sikip ng tiyan ko. Bulong ni Lilia, at ang kanyang mukha ay pangit sakit. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa inspektor. Puno ng luha. Ito ay ang lahat ng mga ugat. Ang stress na ito. Hindi ko kaya. Natatakot ako para sa bata. Ito ay isang pagganap. Isang makinang, nakakadiri pagganap na idinisenyo para sa isang manonood. Para sa isang babae mula sa mga otoridad sa pangangalaga. Eva tumingin sa kanya at hindi makapaniwala kanyang mga mata. Hindi lang basta nagsinungaling si Lily kanyang pagbubuntis. Ginamit niya ito bilang sandata. Sa ngayon, ano ang nangyayari? Nag-aalalang tanong ng inspektor, tumataas. Sa kanya lahat, Lily sigaw, tinuro ang nanginginig na daliri kay Eva. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Pinahihirapan niya tayo. She hates me, she hates magiging anak natin. Gumagawa siya ng mga iskandalo, nababaliw kay nanay, nababaliw sa akin. Papatayin niya siya, baby ko. Siya humihikbi siya ng malakas, nakasubsob ang mukha niya ang balikat ni Naum na humahaplos sa kanyang likod ay nakatingin ng masama kay Eva. Tahimik, mahal ko. Magiging maayos ang lahat. Gagawin namin tumawag ng ambulansya ngayon. Pinatugtog ang eksena ganap. Isang buntis na babae na itinulak sa bingit ng isang bagay ng kanyang malupit, naiinggit na kapatid, isang mapagmahal na lalaki, na sinusubukang protektahan ang kanyang bagong pamilya. At ang halimaw na si Eva. Nakatayo si Eva sa gitna ng silid, hawak ang isang panulat sa kanyang kamay. Gusto niyang sumigaw para sabihin, nagsisinungaling siya, hindi siya buntis. Nilalason niya ang aming ina. Ngunit alam niya kung ano ang magiging tunog nito. Ito ay tunog tulad ng ravings ng isang baliw, tulad ng isang huling desperadong pagtatangka upang itim ang kanyang kapuspalad kapatid na babae. Nakulong siya ni Lily. Anumang salita laban sa kanya ay gagana laban kay Eva.
Tumingin siya sa inspektor at nakita kung paano nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang simpatsya na kanina lang nasa mga mata niya. Sa lugar nito ay katigasan. Ang propesyonal, malamig na tigas ng isang taong nakakakita ng banta. Hindi na niya tinitingnan si Eva bilang isang nagmamalasakit na anak, ngunit isang mapagkukunan ng panganib para sa mga mahihinang miyembro ng pamilya, isang may sakit na ina at isang buntis na kapatid na babae. Si Lilia, sa kanyang desperado, pagsisinungaling na pag-atake, ay ganap na winasak ang lahat ng nakamit ni Eva sa huling oras. Sa isang kilusan, tinawid niya ang lahat ng kanyang ebidensya, lahat ng kanyang journal, lahat ng kanyang katotohanan. Sa sandaling iyon, natapos ang pagsusuri ng inspektor, at ang hatol ay hindi pabor kay Eva. Hindi tumawag ng ambulansya si Inspector Petrova. Sa sandaling sinabi niya ang mahigpit na mga salita, tumahimik ang lahat. Mahinang lumipas ang atake ni Lilia. Bumuntong hininga lamang siya, kumapit kay Naum, at sinulyapan si Eva ng nagdurusa. Tapos na ang performance. Mabilis na kinuha ni Anna Sergeyevna ang kanyang mga papel. Hindi na niya tiningnan ang mga files ni Eva. Ang kanyang desisyon ay ginawa. I will prepare a report, she said irrelevantly, addressing everyone and no one in particular. Aabisuhan ka tungkol sa mga resulta. Razalia Pavlovna. Nilingon niya ang kanyang ina na may takot na nakatingin sa eksena. Kailangan mo ng kapayapaan. Tumalikod siya at umalis. Inakay siya ni Naum at Lilia patungo sa pintuan, tahimik na may sinasabi pagkatapos niya. Hindi narinig ni Eva ang mga salita, ngunit nakita niya ang kanilang mga pose, ang mga pose ng mga biktima na naghahanap ng proteksyon. Bumalik sila sa silid na may tagumpay na tingin. Hindi na nagkunwaring sakit si Lilia. Ang kanyang mukha ay walang takip, matagumpay na ngiti. Well, iyon lang. Little sister, sabi niya. Malapit na mamaysa sa ilalim sa pangangalaga ko. Safe. Tahimik na tumango si Naum. Pagkumpirma ng kanyang mga salita. Hindi na sila naglalaro. Nanalo sila at hindi nagtatago ito. Tumalikod sila at umalis nakatayo si Eva sa gitna ng silid. Nagkolapse siya sa isang upuan. Nawala ang lahat. Siya ay nawala. Nawala dahil sa isang mahusay na nilalaro na kasinungalingan. Napatingin siya sa kanya maayos na mga folder, sa mga magasin, sa kabuuan na ito dokumentaryong kasaysayan ng kanyang pagmamahal at pangangalaga. Ang lahat ng ito ay naging walang silbi basura sa mukha ng walang pakundangan, nakakaiyak pagiging dula-dulaan. She felt devastated, gusto niyang humiga sa sahig at hindi na muling bumangon. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina. Razalia Pavlovna tumingin sa kanya na may alarma at hindi pagkakaunawaan. Babae, bakit si Lilia umiiyak? Sinaktan mo ba siya? At ang tanong na ito, napakasimple, napakabata, dinala si Eva bumalik sa buhay. Hindi siya maaaring sumuko. Kung sumuko siya ngayon, ang kanyang ina ay nasa awa ng mga taong nilalason siya, nagagawin siyang gulay para maiuwi siya. Ang pag-isip na ito ay higit pa nakakatakot kaysa sa anumang pagkatalo. Tumayo siya. Isang malamig na analytical mekanismo na natitira sa kanyang trabaho bilang isang senior nagsimulang magtrabaho ang nurse sa kanyang ulo. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang hanapin ang mahinang link sa kanilang plano, kanilang motibo, ang pera, ang datya. Ngunit may ginawa huwag magdagdag dito. Masyadong malaki ang panganib. Pamimikin ng mga dokumento, pakikipagsabuatan sa isang doktor, paninirang puri sa mga otoridad sa pangangalaga, ito ay isang seryoso krimen. Para ba talaga ang lahat ng ito ang lumang datya? Kahit na ibenta niya ito, ang pera ay kailangang hatiin. Ang kabuuan ay hindi ganoon napakalaking kunin ang gayong panganib. Dapat mayroong iba, isang bagay na ginagawa silang magmadali at kumilos napakarumi. At ito ay may kinalaman Naum sa kanyang negosyo. Siya palagi sinabi na ang mga bagay ay hindi maganda,
ngunit siya sinubukan na huwag pumunta sa mga detalye. Nilikha niya ang harapan ng isang matagumpay na negosyante, kahit na nang magmaneho siya ng lumang kotse at huminto bumibili ng bagong damit. Isinulat niya ito bilang pansamantalang paghihirap. Pero paano kung mas malala pa? Paano kung siya ay hindi lamang sa pula, ngunit sa ilang uri ng kakilakilabot na butas sa utang? Ang tanong na ito ay naging ang susi. Kung naiintindihan niya kung gaano kadesperado ang sitwasyon niya, maiintindihan din niya ang laki ng kanilang sabuatan. Pinulot niya muli ang telepono. Ang tanging taong makakatulong sa kanya ay si Misha. Naramdaman niya hindi komportable na lumingon muli sa kanya. Ginamit niya ang kanyang kabaitan, kanya pakiramdam ng mahabang panahon, ngunit wala siyang pagpipilian. Tumawag siya. Misha, patawarin mo ako, mangyaring, nagsimula siya, nang wala naghihintay ng sagot niya. Kasama na naman kita iyong mga problema. Anong nangyari? Ang boses niya kahit na walang bahid ng pangangati. Eva maikling sinabi sa kanya ang tungkol sa pagbisita ng inspektor at ang palabas na inilagay ni Lilia. Ako natalo sa labanang ito pagtatapos niya. Pero hindi ako susuko. Kailangan ko para maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya ang kanyang mga hinala ang negosyo sa isip. Parang sa akin ay hindi tungkol lang sa pera. Parang sa akin meron siya malalaking problema. Pero wala akong alam. Wala siyang sinabi. Ikaw wala ka bang nalaman? Meron ka maraming pamilyar na driver. Nagmamaneho sila sa buong lungsod, nagsiserbisyo sa mga bodega, mga base. Baka isa sa kanila ang katrabaho ang kumpanya ni Naum. Stroy Garant, paglilinaw ni Misha. Ako naiintindihan. Hindi ako nangangako ng anuman, ngunit susubukan ko magtanong sa paligid. Kakailanganin ito ng oras. Sila na pagkasunduan na tawagan ang isa't isa sa gabi. Ginugol ni Eva ang kabuuan araw sa isang ulap. Inalagaan niya ang kanyang ina, nagluto, naglinis, lahat sa autopilot. Malayo ang iniisip niya. Binasa niya ang lahat ng detalye sa kanyang ulo, lahat ng mga salita, lahat ng hitsura, at naging mas at higit pa kumbinsido na si Naum ay hindi lamang sakim, siya ay hinuhuli. Sa kanyang mga mata sa Dacia mayroong hindi lang shock, pati takot. Ang takot ng isang tao na ang lupa ay nagniningas sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinagabihan ay tumawag si Misha. Malungkot ang boses niya. Eva, may masamang balita ako sa'yo. Napakasama. Sumakit ang puso ni Eva. Magsalita ka. Nakipag-usap ako sa mga lalaki, sa 3 magkakaibang mga driver na may dalang semento, brick, pagtutubero. Lahat sila ay nagtrabaho kasama ang iyong asawa, o sa halip ay nagtrabaho. Ilang buwan na, walang nagpapadala sa kanya mga kalakal na walang 100% na paunang bayad. Bakit? Dahil wala siyang pambayad. May utang siya sa lahat, mga supplier, carrier, ang warehouse landlord. Ang kanyang ganap na bangkarota ang kumpanya. Ito ay isang tanda na sa likod ay walang iba kundi mga utang. One of early friends said that last week some serious guys dumating sa kanyang bodega at nagtanong para ibalik ang pera. Nangako si Naum na magbabayad siya sa loob ng 1 linggo. Nagsumpa siya na malapit na niyang ibenta ang ari-arian. Ang Dacia, nangako na siya sa kanila ng 1 Dacia. Ngunit hindi lang iyon, patuloy ni Misha. At ang boses niya naging mas tahimik. Ang kanyang pinakamalaking ang pinagkakautangan ay hindi ang mga supplier. Ito ay isang pribado tao. Isang lalaking nagpahiram sa kanya ng napakalaking halaga sa malaking halaga rate ng interes. Sino to? Tanong ni Eva, bagaman alam na niya ang sagot. Ang kanyang pangalan ay Yuri Titov. Ang parehong lalaki sa mamahaling suit na nasa Dacia. Ang mandaragit na naghintay na madala sa kanya ang kanyang biktima. May maipapakita ako sa'yo. Tanong ni Misha, para maintindihan mo kung sino ang nakausap ng asawa mo. Hindi ito pag-uusap sa telepono.
Makalipas ang kalahating oras, hinihintay siya nito sa pasukan. Iniwan niyang muli ang kanyang ina at bumaba. Tahimik niyang pinagbuksan siya ng pinto. Hindi sila pumunta sa gitna, ngunit sa labas ng lungsod, sa pang-industriya na zona. Huminto ang kotse sa isang bakod, kung saan makikita ang isang maliit na gray brick building. Isang maliit na workshop o workshop. Ang mga bintana ay sira, ang mga pintuan ay baluktot. Sa itaas ng pasukan ay nakasabit ang isang kupas, na punit ng hangin na karatula, kung saan hindi na mababasa ang pangalan. Nakikita mo ba tumango si Misha sa gusali? Isang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng isang maliit na paggawaan ng Webbles dito. Ito ay pag-aari ng isang mabuting tao, si Kostya. Masipag, hindi umiinom, ngunit nabaon sa utang, tamang-tama para kay Titov. Pinatay niya ang makina. Sa sumunod na katahimikan, umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita, lalo na nakakatakot. Sa una ay magalang si Titov, pagkatapos ay nagsimula siyang magpindot. Pagkatapos ang mga rate ng interes ay nagsimulang lumago araw-araw. Kostya sinubukang pumihit palabas nito, nagtrabaho sa buong orasan, ngunit ito ay walang silbi. Isang magandang araw, bigla na lang siyang nawala. Paano siya nawala? Bulong ni Eva, sadyang hindi siya umuwi. Tinatakan ng mga tao ni Titov ang kanyang pagawaan. Lahat ng makina, lahat ng materyales, lahat ay kinuha para mabayaran ang utang. Ang pamilya ay naiwan sa wala. Isang asawang may 2 anak. Sila pa rin hinahanap siya. Walang nakita ang pulis. Siya lang suminaw. Lumingon sa kanya si Misha. Sa dim light ng street lamp, ang mukha niya tila inukit sa bato. Hindi si Titov ang uri ng tao kung kanino mo masasabi, maghintay. Hindi siya nangungulekta ng utang sa pamamagitan ng ang hukuman, dinadala niya sila kasama ng buhay.